po tayong tatlong nalalabing pangkat. Tawagin na po natin ang pangkat bilang siyam. Mga kaibigang nagmula sa iba't ibang panig ng bayan, mapagpalang umaga ang sa inyo'y panambitan. Sa larangan ng tula at balagtasan, kami maghahatid ng bagsang mapag-uusapan. Dalawang matapang at magiting na makata ang magpapaligsahan. Mga punto de vista ay ilalahad upang inyong malaman. Alin nga ba ang mabisang sandata sa kahirapan? Wikang Ingles na ginagamit ng karamihan o wikang Pilipino na sa Pilipino lamang nakalaan? Ang dilat sa aking gawing kanan, wikang Pilipino ang ipinaglalaban. Wikang pambansa daw ang mabisang sangkap sa kaunlaran. Sa kaliwa naman ay makising na binata. Wikang banyaga ang ikinakatawan. Sa modernong pamumuhay, Ingles ang sagot ng bayan. Tayo'y maging matuwid sa pagusga kabayan. Naway bigyan pansin ng mga naririto sa bulwagan. Salubungin natin ng masigabong palakpakan. Unahin natin pakinggan ang dilag ng makabayan. Wikang Pilipino, ayon sa kanya ay ating sandigan. Sa maulan na ekonomiya at matatag na bayan, atin lang pakinggan ang hinanda niyang pangangatiran. Ikinagagalak ko ngayong araw, ako'y inanyayahan upang iparinig sa inyo ang paniniwalang aking pinanindigan. Pero bago ko magsimula, hayaan muna akong magbigay pugay. Isang mapagpalayang araw ang sa inyo'y iaalay. Naniniwala akong wikang sagot sa kanser ng lipunan. Kung gagamitin ito, tayo'y lalong magkakaunawaan. Kultura natin mapapanatili, ekonomiya ay aangat. Kung Filipino ang gagamitin, tiyak, yayaman ang lahat. Marami ang tumatalikod at nagwaksi sa wika ng perlas ng silangan. Hindi daw ito maghahatid ng dolyar at malapit na pakinabangan. Bilang Pilipino sa kasalukuyan, mayroon ka na bang paraang sinusubukan upang pagpantayin ang halaga ng dolyar at piso sa timbangan? Bago mo pag-aralan ang wikang hindi naman iyo, wikang Filipino muna ang ilaman dyan sa puso mo. Gamitin sa pag-aaral, maging sa trabaho. Kalupi magkakalaman at tiyak, siya na hindi nakukulo. Ngayong ating napakinggan, tinig na ng unang binibini. Atin namang suriin ang pangangatiran ng binata. Kanina pa ay nagmumuni-muni. Huwag na natin patagalin pa. Alam kong kayo'y nasasabik na. Pakinggan, timbangin, suriin maigi, paniniwala nitong susunod na binata. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat na naririto sa bulwagan. Aking ikinagagalak ang imbitasyon niyong ako ay pakinggan. Narinig na natin ng katoto kung magbigay ng kanyang katwiran. Kaya kung inyong mamarapatin, tainga at isipan ay mas lalo pang buksan. Hindi sa pagmamayabang pero sa tagisang ito, ako ay kampante. Sa pagitan ng Ingles at Filipino, Ingles ang higit na importante. Mga pagsusulit kaugnay ng kurso at maging sa trabaho, sa wikang Ingles sinusukat ang galing mo. Kung sa wikang banyaga ikaw ay di magaling sa trabaho, kaawa-awang ikay mapagtatawanan lang din. Sa let at bar exam, nahihirapang pumasa. Ang mga mag-aaral na nasa wikang Ingles ay hindi nakauunawa. Unang salvo pa lang yan, malulupit na ang katwiran. Nagbabagang argumento, harapang nagsasalpukan. Walang nais magpatalo, walang nais malamangan. Mga kaibigan, hinay-hinay lang, huwag tayong maghirapan. Sa panahon ni Dr. Jose Rizal, inyo bang naaalala ang turing sa mga Pilipino'y
ating bayan na pinagtutulakan ng sariling wika't bayang sinilangan. Hindi niya ba napapansin karamihan sa atin ay nasamasang ang mga produkto na hatid sa atin ni Uncle Sam? Mapa-cellphone at tsokolate, damit o mamahaling kotse. Nais ng karamihan ay imported, may tatak date, bilihang tinatangkilik. Aba, mas maganda daw kung sa'y pabinili. Kaya naman ibang bansa yung mayaman, habang tayo'y namumulubi. Kung sana'y kultura at wika natin ang tatangkilikin, mas lalo pa sigurong uunlad ang ekonomiya natin. Ayon nga kay Rizal, ang wikang Filipino ay tulad din ng Latin. Maaaring maging daan ng kaunlaran kung pagyayamanin Sandali, natin. kaibigan! Baka iyong nalilimutan. 2013 na ngayon at wala tayo sa nakaraan. Nagpapakamakata ka lamang, ngunit mga katwiran mo'y alangan. Sa modernong panahon, Ingles na ang sigaw. Di lang ng bayan, kundi ng sandaigdigan. Kaya pa lang lansa dito. Kahit pa malansang isda ang tingin mo sa akin, ang tingin ko naman sa'yo'y kalabaw sa bukiling. Walang ibang alam gawin kundi lumakad sa puti. Ang mga katulad mo'y makulit. Sinauna at paulit-ulit. Bakit kumunot ang iyong noo? Kawawa ko katoto? Dahil ba alam mong sinasabi ko ay sobrang totoo? Pakinggan mo kasing mabuti ang mga sasabihin ko. Ang mga punto ko'y konkreto at buong buo. Gumamit ng wikang Ingles, trilyon na ang inabot. At sa tuwing maririnig sila, ikaw ba ay sisimangot? Huwag ka nang mahiya at aminin mo na sa wikang Ingles din naman, ikaw ay humanga. Sa larangan ng siling, ano nga bang mas tinatangkilik? Awitin, pelikula, libro at kung ano-ano pa. Di ba't wikang Ingles lahat ang kanilang pinupuri? Pasok sa taste ng mga tinutukoy mong Pilipinong mapanuri? Huwag mo akong patawanin sa kamangmangan mo, kaibigan. Paghanga mo sa kanila, pinapakita mo lang ang iyong pagpapanggap. Kaya iyong sagutin, aking kaibigan, ang ihahain kong katanungan. Aling bahagi ng sining kaya ang iyong isinapuso at naintindihan? Nakikita kong habol mo sa iyong mga punto at pawang pakikiusok. Internationalismo ba ang ugat ng lahat ng ito? Pero baka tandaan mo, kaibigan, ang sasabihin kong ito, hindi mabubuo ang internationalismo kung walang nationalismo. Ismo. Paano mo ba bubuuin ang filosofikong nationalismo? Pagkilala sa wikang nagtataglay ng kasaysayan at kultura ng isang estado, kailangan mo munang pagbuklurin ang bansang may pinasiding regionalismo. Gamit ang wikang refleksyon ng pagkakilanlan, ang wikang... Huwag mong bulagin ng mga tao sa mga ismong iyong nilalantad. Dahil ang katotohanan, Ingles ang wika ng praktikalidad. Di ba Pilipino rin ang taong naninirahan sa Cebu? Oo. Pero bakit mas nanaisin nilang mag-Ingles kaysa mag-Filipino? Hindi lahat ganun. Simple lang ang sagot sa katanungang iyan. Wikang Ingles sa komersyo ay mas matimbang. Wikang Ingles ang ginagamit na pasulat at pasalitang komunikasyon, lalo na sa elektronikong ugnayan. Hahayaan kitang magpabulag sa idinidikta ng ating lihim na manlulupig. Ang paghanga at pag-asa mo sa wikang Ingles ang bumubuwag sa iyo. Tignan mo na lamang ang ibang bansa sa Sige, tignan natin. ngayon. China, Nag-aaral ng Korea, Ingles. Bansang Hapon. Parehas na Saan nag-aaral sila ng umaasa? Ingles. Hindi ba sa sarili nilang wika? Pinapatawa mo ko, kaibigan, sa mga datos na hinahain mo. Totoong ang mga bansang ito ay nangunguna sa mundo. Pero yung nakakaligtaan ang sagot sa tanong na ito, alin nga bang wika ang ginagamit nila sa ugnayan? Ingles ba o Filipino? Kaya binibini, atin ang aminin, paggamit ng wikang Ingles ay praktikal. Pakikiuso man ang tingin mo dito, ang tingin ko na may tawag ito na pangangailangan. Kailangan ng mundo ng isang wikang makapag-uugnay sa kabuuan. At sa tingin ko, ang wikang Pilipino ay mahihirapang makipagsabayan. Buti Ginoo, naririnig mo bang yung sinasabi? Ang lumalabas sa iyong bibig ay puro mga kanlurahin. Mandarin, Nihongo, wikang kinikilala rin ang mundo. Pagkilala lang sa wika natin ang kailangan, hindi pakikiuso mo. Practical nga eh. Kaya sabihin ko sa aking kaibigan, ang pakikiuso mo ba ay tama? Oo, tama. Napatunayan na ng ibang bansa, bakit ka di makapaniwala? Kaunlarang iyong sinasabi
Oo, bakit kaunlaran. naman ikaw ay sunod-sunuran lamang na parang isang tuta? Huminahon kayong dalawa at ang balak Seth, galing. Magsindiba ang inuulo. Ngunit magdiba ang patayan. Kaya hayaan naman lang umunawa ng iyong katwiran. Tunay ng wikang Ingles ay ginagamit sa buong mundo. Sa komersyo, sa kalakalan, sa transaksyon at iba pa. Ito rin ay ginagamit sa tawag ng praktikalidad. Kaya Ingles ay isang pangangailangan sa lumalaganap na modernismo. Ngunit tila isang pangin ang bumaon sa aking isipan. Ang mga punto nitong dalaga bilang pansagot ito'y inilaan. Ginamit ang karanasan na nakasulat sa ating kasaysayan. Mga gunitan na dapat nga siguro natin itong pag-isipan. Uy kang Pilipino, sabi ng Ginoo ay hindi naman napraktikal. Ngunit dapat natin isaalang-alang uy kay kayamanang kultural. Naging susi ito sa paglaya sa mananakop ng iba't ibang nasyon. Kaya kampante ang binibining ito, mabot ekonomiyang nais mata mo. Isang binibini ang nagbigay ng napakaraming hamon. Ipinagtanggol ang wikang susi sa pagkakayasan ng ating nasyon. Isang salik ng kulturang makatutulong upang sa ekonomiya ay umusbong. Dapat daw pahalagahan upang sa mundo'y makahabol. Kahanga-hanga naman ang ipinakita nitong Ginoo sapagkat idea mo'y makatwiran at totoo. Aming kinikilala ang pangangailangan na Ingles oo. Dahil totoo tawag naman ito at pangangailangan sa mundo. Kaya ang aking hatol sa balagtasang ito. Binibili, Ginoo, patas. Dahil katwiran niyo'y matimbang at totoo. Aking pinaubaya sa lahat ng naririto. Anong wika ba talaga ang dapat pahalagahan mo? Aking pinasasalamatan ang dumalo sa balagtasang ito. Humayo kayo at magpaka-Pilipino. Inyong baunin ang narinig na argumento. Pag-isipan, isa puso, isa buhay ang nasyonalismo. Maraming salamat sa pangkat bilang siyam. Uy, Dalawa na connected lamang pa po to ang ating doon. mga pangkat. Tawagin na po natin ang pangkat Thank you, bilang guys. 10. Wala, ano tayo? Ay, pag yan mo mga patay, kami sa akin. Pagay mo na! Ah, sige mo pala. Kung gano'n lang, Hey.